Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po kong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito. And I will personally move to cite in contempt for undue interference at the very least, Mr. Chairman. Isipin ninyo, nag-witness dito. May 2022. 2 days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Atin na pag-alaman mga active police ng Lucena ang mga ito, Mr. Chair. Renelyn Riansales, thank you so much po sa pagiging strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan nyo, naroon po ang takot. Rest assured po na yung ating pong kongreso, we will do our best to protect you and your family. And at the same time, ay magkaroon po ng absolute resolution itong iniimbestigahan po namin. And the Deputy Speaker, J.J. Suarez, already gotten the approval of this committee and the Speaker to protect your family. At hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renelyn Torres Riansales. Nasa 8 taong gulang. At kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung 2 kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po doon sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22.
nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala nang tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong buhatin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po akong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Kasi dun sa report no, na that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no? Na-identify po to, no? Siguro tanungin natin ang Quezon, ano, yung COP or yung chief of police ng you are the acting chief no ngayon, no? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon? Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, noong May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa incident ito na na-relieve ka. Yes, sir. At itong 8 ito na-identify na sila talaga ang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales. Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelyn, tsaka po, sir, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan na itong 8 ito? Nakakulong po, sir, ngayon. So ngayon nakakulong sila? Yes, sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to invite these 8 that perpetrated that incident, that crime against Mrs. Rian Sales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it, May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Dahil may mga ganitong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the speaker and to the Chief PNP, asking us, di ba, na tignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong ganitong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Chairman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, no, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bosita. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with
with a witness is not only an attack to this committee, this is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee and the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in aid of legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas lang makapag-bail, ako, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito. And I will personally move to cite him in contempt for undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Ang, Unjust vexation, threat, intimidation, what? ang ipinal po namin kaso, sir, ay una po ay violation of domicile, grave threat po, sir, and unjust vexation. Di lahat yan, available. Yes, sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for ano? Nung umalis po, sir, kami ay nakakulong pa rin po, sir. Hindi ko lang po alam, sir, kung sila ay nag-aayos na, sir, ng bail. With this action that was taken by these 8 PNP officers, RD, what action will be taken in order to prevent for this men to magpapile ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the prosecutor's office of Quezon, no? Siguro the COMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing. With the permission of the body. Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Acop that we invite and write a letter to the prosecutor's office, the BJMP and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasaan na sila? Nasa custodial facility po, sir, ng Lucena City Police Station, sa sir. station pa lang pala. Okay. So there's a motion, duly seconded, any objection, hearing none, the said motion is now approved.